Good morning everyone or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So ngayon, nandito ako sa harap or nandito sa harap ko ang aming Rusiflex, which is i-update ko kayo sa kanyang performance. So pupunta kami sa downtown, paikot-ikot kaunti sa syudad para mapakita sa inyo kung ano ng kalagayan nito aming Rusiflex, which is 1 year old and 2 months na siya. So, samahan niyo ako sa aking paglalakbay. So, nandito na kami sa proper of Dumaguete City, which is sa sentro. So, hindi namin alam kung anong street dito. So, Independencia Street. So, hindi ako masyado mag-pronounce. So, medyo na matraffic ng kaunti dito na banda. Then, as same pa rin, Dumaguete is yung way of transportation dito is pedicab. Sa Tagalog pa, tricycle. Sa Amoa, pedicab. Hindi niya madala ng helmet. So, Relax na lang. Mag-inay-inay lang ba? oh. So itong lugar ng Dumaguete, hindi ako nandito kasi yung bahay namin malapit lang dito. Kaya ito lang ang mapasyalan ko. At saka dala ko itong aming Rusiflex dahil itong Rusiflex is sa akin lang, no, it's intended for city driving. Kasi it's mahirap iakyat sa paakyat sa tawagan na Tungason. Kasi maganda, okay lang siya, mabilis siyang mag-akyat sa Tungason, pero magkaproblema tayo sa paglugsong. Anong tawag yun sa Tagalog, yung paglugsong? Kasi dili kayo kumapit yung engine brake niya. So yun ang isa sa problema nitong scooter. Not only in Rusiflex, but most of the scooter. Kasi wala siyang yung like a shifter ba nga pwede ma-adjust mo to low speed. So yung ano niya is hindi siya masyadong what we call this kumapit yung engine brake niya compared to other motorcycle like yung mga Wave, yung mga crossover na Suzuki, yung pang off-road na crossover, at saka yung Suzuki Smash, sa ibang mga brand na mga branded. So hindi lang sa Rusiflex ang mahihirapan sa pagbaba kung galing ka sa bundok, pati ibang yung mga branded na scooter. So yun din. So that's only for my observation. And ngayon, itong Rusiflex namin is sa pagre-review ko is it took a year. Kaya ang ginagawa ko nito is sinabi ko sa yung pamilya namin na bibili tayo ng Rusiflex para ma-review natin. Kasi mahirap yung mag-review tayo ng Rusiflex. Rusiflex naman yung motorcycle na hindi naman natin kabisado o hindi natin laging ginagamit. So,
ito ang pagre-review ko, sinubukan ko talaga. So walang problema. Although yun ang problema ko lang sa rear brake niya, hindi masyadong kumakapit. So front brake lang mostly ang inaasahan ko. So kaya hindi ako makapatakbo ng grabe na bilis. So as in Dumaguete, hindi man pwede ka magpamabilis kasi sobrang liit itong Dumaguete. Hindi siya basta malaking syudad. So, makapapansin ninyo yung mga kalsada rito, hindi malaki, maliit lang. So overtake tayo rito, dugay tayo makapot. Yung mga tinikap diri, walay signal dito sa gliko. Then sa arangkada naman niya, hindi siya basta mabibitin. Although akseptado ako na hindi ito makatalo ng kung tinatawag nila na Honda na click. Mabilis talaga yung click. Pero itong Rusiflex, kahit paano, umaarangkada siya. So sana masagip itong speedometer ko para makita ninyo, hopefully makita. So dito na ako sa bandang Iscanio. Sinubukan dito, makahanap ako ng tatakbuhan na maka-perform siya ng maganda. So this is 1 year old and 2 months at saka grabe pa yung arangkada niya sa bilis. Nahulog akong helmet, mabuti na lang nasalo sa paa ko. So hopefully makita yung speed. May kakayahan siya tumakbo ng siguro nag-70, kaya lang hindi ako magboylo na dito. May maraming sasakyan na naghanap ako ng area kung saan dito sa lugar namin na maka-arangkada. Lumilipad yung helmet ko dahil sa hangin. So may kakayahan siyang, kasi nasubukan na itong sa kaibigan ko, hindi lang ako, mag-sim pa rin kami ng Rusiflex. So sinubukan niya, nakabot siyang around 95 km per hour itong Rusiflex. Ayan, magko-curve na ako dito. So hirap pagka wala nang lugar dito sa aming lugar na pwede ka tawag test drive o road test man itong Rusiflex. Yung una is yung sinabi ko, nagko-off-road ako, so walang problema. So ngayon, tinitesting ko naman, may asong tumatawid sa karsada. So tinesting ko naman, ito naman yung speed. So ako, sa totoo lang, matanda na tayo, takot ako sa sobrang speed. So ang nakaganda lang nito, kahit Rosy lang ito, matawag natin kasi mababa ang tingin sa iba. So sabi nila mahina, pero hindi yung naka-speed ako ng around 70 siguro nung naabot ko kanina, hindi ko natingnan sa speedometer. Naka 1/4 throttle pa ako doon, hindi pa yun naka 1/2, lalo na siguro pag mag 1/2 o ma-full throttle ko ito. Sa bilis, hindi sa bilis, sa hangin ba, lakas ng hangin, madala ni akong helmet. So this area, hindi ko alam kung pwede ba tayo mag-left turn dito. Sila dito, yung sa St. Paul's na pabago-bago yung sistema sa traffic nila dyan. Yung nagpabilis ako, pakita sa inyo mamaya anong nangyari sa helmet ko na dito na sa sahig ng Flex. Naalaglag yung helmet sana ko, mabuti na bantayan ko. At saka
So mini siya ay Sibulan Dumaguete Main Highway, yung old road ba. Then doon sa kabila, yun ang diversion road. So try ko ito yung hindi lang masyadong mahaba itong video ko kasi yung iba na parang maburingan naglinantaw kasi ang among lugar diri di ko kay pagsadalang tawon, although sinishare ko lang sa inyo itong lugar for the purpose na para na nakakita na pod mo kung anong itsura ng Dumaguete as this day 2024 ngayon, July 2024, month of July. So dito banda hinahinay na ng mga salakyan kay traffic na nasa sa gilid ko isa hospital, yung provincial hospital ng Negros Oriental. Traffic dito anis-anis ra kasi walang traffic light. So lang kung kitsay mauna, kung kitsay maulahi. Dito na po pasok na sa Capitol area. Capitol area. Ayan, wala nang ang pedestrian lane, napugura na kaya nahihirapan tayo kung sa to. Lumampas na pala ako sa Kangs, yung isa sa sikat na mall dito, or what you call it, convenience store, or tawag yun yung Kangs Incorporated. So, lapit ako sa Capitol View ng Dumaguete. This is yung province. Yan, nagbubo silang tubig. Nandito yung yung pinakamagandang CR, which is aircon. So, maraming motorsiklo. So, daan ako, this is the front of the Capitol. Ikot lang tayo. So, try ko makahinto. So, yan. So, may activities pala. Ano kayang programming nila ngayon? Balik na tayo sa city proper. So, papasok na ako sa city proper. So, dito ang itsura or ang sitwasyon. Ang sitwasyon ng traffic dito sa ating lugar.
tagal na ko dito sa Dumaguete pero dili kayo kabisado na ko ang mga street dito. So yan, papasok na ako sa Perdisi Street. So one way ito. Pero sa gabi, dito one way. So, anong oras na ngayon is 8:55. So, ganito ang sitwasyon sa traffic ng Dumaguete around 8:55 in the morning. Sa akin lang na observation, hindi ito matraffic, kaya lang yung mga kalsada dito sa Dumaguete hindi malaki, kaya kung tingnan parang maging matraffic. Kung ano pa lang ito, malaki pa itong kalsada, I think sobrang luwag nito. Tapos daming intersection, daming kanto-kanto. Oh, yan. Libog sila kasi muna. Sana maklaro, sana yung maliwanag ba yung kuha ng aking camera, kasi hindi ko matingnan kasi nasa dibdib yung camera nakatali yung cellphone ko. So I think mahaba-haba itong video kasi ang layo yung naikutan ko. Non-stop na, diretso-diretso na. So nana ko diri sa Dumaguete Public Market, which is daming sasakyan, daming motorsiklo, sobrang traffic. Traffic ng dili kayo hugot na traffic ba, yung normal lang, yung dan try ko dumadaan sa Colon Extension para diretso na, para makakita naman kayo ng ibang lugar. Grabe. Ang tawag dito ng style diri sa amo, tawag yon sa Binisaya pa paugatay kung kinsay mo una. Para masiguro na safety ka, mag-giveaway ka na lang diretso para wala ilalis kaysa yung makaalitan ba, sa Tagalog pa yan, makaalitan. So, this is sa Colon Extension. Yan, dumadaan ako sa Unitap, yung the biggest Unitap in the Philippines. Yung pinakamalaki dito sila naggawa sa Dumaguete. So, dalawa itong Unitap. Naisipan ko kasi may isang kaibigan tayo na nagsabi i-update daw yung Rosiflex, yung Rosiflex ng anak ko, kasi yung nakita niya dugay-dugay na bata yun, limpyo ra kayo. So ganito kami yung kalaga ngayon, is walang ulan, so pinalabas namin. Pag may ulan, itago namin dito sa loob ng bahay. Yung gagamitin ko yung isa sasakyan, yung Smash. Tapos din ako, parang nainganyo nga mag-update kasi
napatingin ako yung dati na ano kami, walk around in Kazakhstan na lugar. So sa ganda doon, mostly marami mga tao doon, they're using yung scooter nga, hindi yung scooter nga motorsiklo, yung scooter talaga. Tapos is wala may nanghuhuli doon. Is ano, kinokoreksyonan lang nila nung magkamali sa traffic nga hindi dadaan ganyan. Hindi man basta hinuhuli. Yung hinuhuli lang nila doon is yung grabe yung violation ba. Like example, arrogant driving, yung ganyan, yung parang overspeeding, ganyan. Yun ang hinuhuli nila. Then, saka yung mga walang lisensya, walang helmet, ganyan. Pero yung normal lang, mas maganda kaya nga is na may pagkakaiba ka bawat lugar regarding yung sa traffic rules. So makita ninyo dito is dadaan ako, is malapit na ito sa bahay. Napakaliit ng mga daan namin dito. So pag mag-drive ka dito ng mga malalaking sasakyan, mahirapan ka talaga. So dadaan ako sa yung Dumaguete Hypermart. So ito yung Dumaguete Hypermart, hindi pa nagbubukas. So, naghintay pa lang sila. 10 o'clock ba ito mga bre? Iwan ko lang sa grocery kung maaga ba ito magbukas. Ito siguro yung latest na Pajero. Ganda ng tsura ng Pajero. Yung mga dream car na hindi natin maabot. So, wala na tayong magagawa. Ito ang buhay natin. Ito ang bibigay sa Panginoon sa atin. Hanggang Rusiflex lang ang makaya namin. At saka hindi pa ito sa akin, sa anak ko. So, hanggang tingin na lang tayo sa mga magandang sasakyan katulad itong sinusundan ko, which is I think 2023 model or 2022 model ba yan na Pajero na yan. So dito na ang daan nakakapunta sa bahay. So yung Rico, nagki-clearing sila. Maganda sana. Sana isalit nila doon sa kabila. Yung namin, yung dyan dito, kikita sa taas. So itong daan na ito, it's around 100 meters. It's sa amin ito dati, dinodonate namin sa government para magkaroon kami ng road right way of pasok. So dito sa lugar namin, dalawang gate namin para safety. At tapos sinabi ko na sa inyo, may mga CCTV na nakakabit dito. Pero hindi sa akin, sa kapatid ko. Kasi sila ang mayaman, hindi ako. So ngayon, nandito na ako sa bahay. Dan ito namang paikot ng motorsiklo ang ipapakita ko sa inyo. So cut mo na ko itong camera kasi papasok pa ako sa loob ng bahay. So ngayon, pakita ko naman sa inyo ang locks o anong itsura ng aming motorcycle. Anong itsura ng aming motorcycle na it is already called is 1 year and 2 months old. So galing tayo dito sa baba, paakyat. So hindi pa
ko pa ito na punasan kasi MWF. So ngayon lang after na matapos ako itong video, trapuhan ako nila tapos ilagay sa loob ng bahay. Ito lang problema ko dito. Itong headlight. Ano siya, gas-gas bitaw. Dali ra magas-gas. Yun ang problema ko lang dito. 1-year-old na niya. Pero dito sa bandang ito, yung shock. Yan ang itsura. Dito naman sa tawag dito, sahig. Kaya hindi ito napalot, kaya tignan mo sa ilalim. Wala siya garas kasi linagyan namin ang rubber dito. Yan. Dito naman sa kabila, yun ang itsura. So ito lang, kaunting gas-gas. At saka ito. So, the performance of the Rusiplex, saludo rin ako sa gawa ng China. So marami pang alikabok. So kailangan ko pa itong punasan ngayon. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo about the update of our Rusiplex na as of now is July 2024. Mag-ano na siya, what we call this, 1-year-old and 2 months. So wala pa ring problema, so sa awa ng Diyos. So hopefully na ma-maintain namin ito na makaabot pa ng maraming taon na hindi pa kami magkaroon ng problema. Kasi mahirap din kahit barato ra ang monthly, pero mahirap din paghanap ng pera. Like kahapon nagka-problema kami kasi na daot among kuryente, na flat weight. So yun, so for this morning ito lang masishare ko. Hopefully you like my video na ma-share ko sa inyo. So yun lang masasabi ko about sa aking update ng aming Rusiplex. Maraming salamat again for watching. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye. So, tama ni. Balik na sa loob. Kasi doon ako kasi alikabok. Tapos mainit, maaraw. Ipasok ko na sa loob itong motor.